Good day! Another project na naman ng cover up tattoo. At ito na po yung design ni Madam na gusto niyang ipa-cover. Ito po yung design na ginawa ko para sa cover up niya. So ilalapat ko na po yung design. Ayan na po, dapat kailangan niyo po lang dyan ng tissue para dikit na dikit po yung stencil. So ayan, ito na po yung stencil at yan po ang kakalabasan ng design pag nagawa. Ang gamit ko nga palang needle ay 7RL at 13 curve magnum. Bali, ito muna po, nagsimula muna ako sa baba papunta sa taas. Kasi kapag sa taas ako nagsisimula lagi ako na po. At ang gamit ko nga po palang stencil printer ay Epson M1120. Bali, bumili na po ako ng Epson dahil napakahirap po ang mag-stencil ng mano-mano. Bali yun, daan-daan ko lang po yung paglalining kasi mahirap maburahan ng stencil. Bali, kapag ganito ang gamit mong printer, dapat ay dahan-dahan lang sa pagpupunas dahil siguradong pubura yan. Tsaka para hindi ka mahilo, mas maganda nang lagyan mo na siya ng bloodline. Para kapag naburahan ka ng stencil, ay may susundan ka pa rin na pattern. Bale, ito na po, gumamit na po ako ng curve magnum dyan sa mga part na yan. Ginamitan ko ng curve magnum. Gagamitan ko sana siya ng lining lang, kaso mahirap eh. Kaya siyempre hindi naman tayo nagtitipid sa needle. Kaysa mahirapan yung client na puro lining lang yung gagamitin, gumamit na lang ako ng curve magnum para hindi na rin ako mahirapan at mas mapabilis ang aking trabaho. Bali, gumamit pala ako dyan ng solid black at gumamit din ako ng 3 patak na ink, tapos nilagyan ko ng distilled water. Dyan sa part na yan, sa may mga bulaklak dyan, ginamitan ko po yan ng light shade. Dyan naman sa may part ng gitna, puro solid lang yung ginamit dyan, tapos light shade para sa contrast ng tattoo at para makover na rin yung dating tattoo ni Madam. Bali, sinishade ko siya, puro solid yan, nakikita nyo yan. At dyan naman sa may splash nya, konting pagka dark na may light yung ginawa ko. Medyo hinalalayan ko lang, hindi ko siya masyadong pinipersa para hindi naman mabigla yung pagkaka-black nung tattoo at hindi siya mukhang makapal. Kaya dyan sa may part naman na dating yung tattoo sa gilid, yung mga walang stencil, tiniskartihan ko, nilagyan ko na lang ng mga splash, tapos sinid-shade ko na lang, nandiskarte na lang kung paano para makover yung tattoo. Pero bago ako nagtatato, iniisip ko na kung paano matatakpan yung tattoo at ano yung susunod kong gagawin. Kasi kung magtatato ka lang na magtatato tapos hindi mo alam yung ginagawa mo, hindi mo alam kung paano mo siya i-cover, wala. Tsaka yung mga natitirang mga ibang cover up dyan sa gilid, lalagyan na lang ng mga splash, ganyan. Tapos sa pagpupunas naman, dahan-dahan lang. Bali, ito na po pala yung finished product, a total of 1 hour. Yan, solid niyan. Sigurado ako na nasaya naman si Madam sa ginawa kong cover up ng kanyang tattoo. So, yun. Salamat.